how should be done. This 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 how should be done. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yung tama ang kailangan, kahusayan at galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulungkot sa ating lalawigan. Okay, welcome sa ating programa Rise High Laguna, Serbisyong Dama ni Governor Ramil Hernandez. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Kamusta po kayo mga kalalawigan? Buwan po ng Oktubre. Naku, malapit na ang Pasko. At ang hangin ay lumalamig-lamig na. Pero salamat po sa Diyos at ang ating pong lalawigan ay in-spare po dito sa nagdaang bagyong si Karen. At hopefully, hindi po tayo tatamaan ulit ng bagyo. Pero nakahanda po ang ating pamahalang panlalawigan. Nakahanda po si Governor Ramil. Ano man ang mangyari, magkaroon po man ng kalamidad, nakahanda po ang ating lalawigan ng Laguna. Pero siyempre, tuloy-tuloy po yung ating panalangin na i-spare po tayo sa mga bagyong ito. Partner, magandang umaga sa'yo. Yes, good morning partner at sa ating mga kalalawigan. Diretso na ba tayo partner? How are you? I'm doing good. Kagaya nga na sinabi mo partner, maayos yung panahon ngayon, nakikisama talaga. O sige, para sa ating mga balitang Laguna, umpisahan mo natin sa mga activities ng ating mahal na puno ng lawigan. Yes, partner. At syempre, para sa ating mga napapanahong issue, kaganapan at kasalukuyang pangyayari sa loob at labas ng pamahalang panlalawigan ng Laguna, ako po si Tanch Panganiban at hatid ko po sa inyo ang Balitang Laguna Weekly Report. Namahagi si Governor Ramil Hernandez ng allowance ng 1,691 na benepisyaryo ng Scholar ng Laguna program mula sa 1st District ng Binyan National High School noong ika-8 ng Oktubre 2016. Araw yan ng Sabado. Tumanggap ng 5,000 piso ang bawat isa para sa unang semestre ng school year 2016 to 2017 na umabot sa kabuuang halaga na 8,455,000 pesos. Umabot sa kabuuang halagang 8,445,000 pesos ang naipamahagi ni Governor Ramil Hernandez sa 1,689 na benepisyaryo ng Scholar ng Laguna program mula sa 3rd District sa San Pablo City Central Gymnasium noong nakaraang linggo, ika-9 ng Oktubre 2016. Ang bawat isa ay tumanggap ng kanilang first semester allowance para sa school year 2016 to 2017. Pinayuhan ni Governor Hernandez na maging mapagpahalaga sa tulong na ibinibigay sa kanila ng pamahalang panlalawigan upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang gastusin at matulungan ng kanilang mga magulang na patuloy na nagpapagal at nagsisikap na maitaguyod ang kanilang pag-aaral. Samantala, nakisa si Governor Ramil L. Hernandez sa pagdiriwang ng Linggo ng Nakatatandang Pilipino o ang Elderly Filipino Week na mga senior citizen sa Kalawan na ginanap sa Municipal Covered Court ng Barangay Kanluran. Masiglang-masigla ang mga nakatatanda sa okasyong ito na naglalayong sila ay bigyang parangal at halaga dahil sa kanilang hindi matatawarang ambag sa ating lipunan. Bilang mga huwaran at kabutihang asal, bukal ng karunungan at mga makabuluhang karanasan lalo't higit para sa ating mga kabataan. Kaya nararapat lamang na sila ay ating igalang, mahalin, parangalan at patuloy na pahalagahan sa kabila ng kanilang kahinaan at katandaan. Sila ang nagsilbing gabay at kaagapay sa pag-ugit ng isang masagana at matatag na pamayanan. Ang matagumpay na pagdiriwang na ito ay handog ni Mayor Buenafrido T. Beris at ng Sangguniang Bayan ng Kalawan. Habang pinamahagi ni Governor Ramil L. Hernandez ang halagang 258,500
400 pesos para sa 95 na benepisyaryo ng programang Cash for Work na ginanap sa bayan ng Alaminos, Laguna noong ika-11 ng Oktubre 2016. Katuwang dito ang tanggapan ng social welfare upang maayos na maipatupad ang programang ito na pinamunuan naman ni Ginoong Ernesto Montesilio at Treasurer's Office. Ang Cash for Work na ito ay programa ng nasyonal na naglalayong makatulong sa mga mamamayang walang araw-araw ni pinagkakakitaan at ito ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho nila sa barangay tulad ng paglilinis ng kalsada, parke, kanal o kahit ang pagtatanim ng puno. Karamihan dito ay yung mga biktima ng sunog o kahit bagyo kapalit ng kanilang pagsaserbisyo sa pamayanan. Sinabi nga ni Governor Hernandez sa kanila na ipagpatuloy lang ang kanilang mabuting ginagawa dahil katuwang sila sa pag-unlad ng bayan. Ang programang ito ay naging posible dahil na rin sa pamumuno ni Mayor Loreto Massa at ng Sangguniang Bayan ng Alaminos. Habang pinangunahan pa rin po ni Governor Ramil L. Hernandez ang ginanap na medical mission sa Barangay Maahas, Bayan ng Los Baños. Hindi lamang serbisyong medikal ang ibinibigay dito, kundi serbisyong dental at optical, kasama na rin ang laboratory test. Matapos ngang magbigay ng mensahe, si Bukal Ruth Mariano Hernandez ay sinundan naman ito ng pagbati mula kay Governor Ramil Hernandez na nagpapaalala sa mamamayan ng Barangay Maahas na ugaliing makipagtulungan sa programang ibinibigay ng pamahalang panlalawigan para na rin sa ikabubuti ng nakararami. Nagbigay din dito ng libreng bitamina para sa mga bata at nakaresetang mga gamot. Naging posible ang serbisyong medikal na ito sa pamamagitan ng Laguna Chest Center, Laguna Medical Center, Governor's Office at Sangguniang Barangay ng Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Ang programang ito ay bahagi ng 8 puntong programa ni Governor Ramil Hernandez na epektibong pamamahala sa kalusugan. Serbisyong publiko ang ipinamalas ng ating butihing Governor Ramil L. Hernandez nang ginanap muli ang People's Day sa Hektan, lungsod ng Calamba. Umabot sa 177,000 pesos ang naipamahagi bilang tulong pinansyal sa 18 mamamayan ng una at ikalawang distrito ng Laguna. Ang tulong pinansyal na ito ay para sa may mga karamdaman bilang suporta sa kanilang pagpapagamot tulad ng dialysis, sakit sa puso, na stroke, diabetes at cancer. Kasama na dito ang tulong pinansyal ang ibinibigay sa mga nasawing kapamilya. Hindi lamang tulong pinansyal ang ibinibigay dito, kundi pati na rin ang mga proyektong nais ilapit ng ating mga kapitan at mamamayan. Nanumpa din ang mga bagong pamunuan ng Villa La Prinza Homeowners Association, Calamba City. Nagtutungo rin dito ang iba't ibang samahan at organisasyon na may kaugnayan sa kaunlaran ng ating lalawigan. Mananatiling bukas ang tanggapan na ito tuwing araw ng Huwebes sa Hekdan Building, lungsod ng Calamba. Pinangunahan pa rin po ni Governor Ramil Hernandez kasama si Mayor Buenafrido Beris ang bagong gusali ng Sangguniang Barangay ng Lamot 2, Bayan ng Kalawan, Laguna. Ang barangay ang unang nilapitan ng mga mamamayang nasasakupan nito, kaya naman kasama sa prioridad ni Governor Hernandez ang pagpapatayo at pagpapaayos ng mga barangay hall na ito sa ating lalawigan. Nagagalak naman ang mga mamamayan ng buksan ito sa publiko dahil magiging komportable na ang mga opisyales, ganoon na rin ang mamamayan ng Barangay Lamot 2. Muli, congratulations sa Barangay Lamot 2, Kalawan, Laguna. At pinangunahan pa rin po ni Governor Ramil L. Hernandez ang ribbon cutting ceremony sa pagbubukas ng Cooperative Month celebration, at bilang pagdalima sa pagdiriwang na ito ay nagkaroon ng isang linggong trade fair na may temang Laguna Co-op Kalakalan 2016 on cooperative micro, small and medium enterprises mula October 17 hanggang 21, 2016 sa Time Plaza, Bayan ng Santa Cruz. Inorganisa naman ito sa pamamagitan ni Ginoong Edwin Bautista ng Provincial Cooperative Development Office. Tayo na at makiisa at tangkilikin ang produkto
produktong gawa sa atin. At yan po ang ating Balitang Laguna Weekly Report. Partner? Ganyan po kasi pag si Governor Ramil Hernandez ang ating Ang dami. pamahalang panlalawigan sa lingguang pagre-report natin. Mula Lunes hanggang Linggo ay punong-puno po ang schedule ng ating gobernador at dire-diretso po ang serbisyo. At kaugnay nga yan, alam niyo naman yung scholarship, talagang yan sa puso ni Governor, yan ang priority nila. Congratulations din po dun sa mga bago naming scholar na nakapasa po nung examination. Nakapost na po yan sa Facebook account ng Scholar ng Laguna. At congratulations sa inyo. Kayo na po yung mga susunod. Huwag niyo pong sasayangin ito yung mga scholar ng bayan. Kasi kung kayo nakapasa ngayon, first year, second year, dire-diretso na po yan hanggang fourth year. Kaya i-maintain nyo lang po yung maayos yung grado. At matutuwa po ang inyong mga kapamilya, ang inyong po mga magulang sapagkat kahit na paano tinutulungan natin sila, tinutulungan nyo ang inyong mga magulang para yung gastusin, yung mga bayad sa tuition ay mabawasan lang, man lang Kaya congratulations po at priority program po ni Governor Ramil Hernandez itong Scholar ng Laguna. At sa pagbabalik po ng programang Rise sa Laguna, makakapiling po natin ang pinuno po ng ating provincial jail. Kakamustahin natin ang ating mga kapatid na nasa Paitan, kamusta na po sila ngayon sapagkat meron po tayo pinagdiriwang ngayong buwan na ito para sa ating mga kapatid na nasa loob po ng rehas na bakal. Babalik po ang Rise sa Laguna Serbisyong Tama, wag po kayong anes. Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulugod sa ating lalawigan. Tayo na sa lalawigang kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Mabunying araw, mahal kong kababayan. Ang Laguna ay walang kapantay sa yaman ng kalikasan at kulturang kinagisnan. Ang likas na ganda ng kanyang kapaligiran, mga bundok tulad ng Makiling, mga talon at bukal, mga ilog at lawa ay ilan lamang sa mga kakit-akit na lugar na dinarayo ng aming mga kababayan at bisita, lokal man o banyaga. Ang mga simbahan na gawa pa noong panahon ng Kastila at mga sinaunang bahay, gaya ng makasaysayang bahay ni Dr. Jose Rizal, ay ilan lamang sa mga sumasalamin sa mayamang kultura ng aming lalawigan. Ang mga eskultura ng Paete, mga borda ng Lumban at turumba ng Pakil ay ilan lamang sa mga produkto at pagdiriwang na kinanagigiliwan sa aming lalawigan. Ang Enchanted Kingdom, river rafting at wakeboarding ay mga makabagong atraksyong pang-turismo na para sa mga kabataan. Kaya inyo pong ipakita ko sa inyo ang mga ito. Sa Laguna, halina't ika'y humanda na sama tara. Tayo na tara sa Laguna, sama tara sa Laguna, halina't ika'y humanda na sama tara. Bundok ating suungin, tubirin nating damhin, at hindi sabay sa sariwang higit ng hangin. Talon lawa kagubatan, ikas yamang maibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. Iyong babalik, balikan na atin nang libutin mga lugar na nagningning, saya'y hindi mabibitin, abutin ngiti ang dadalhin. Halina't ating subukin mga exciting na gawain, mapalupa, mapatubig, mapahangin, siya ay kinain. Tara nang dumugin ang ganda ng Laguna, kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda, wag na wag malalampasin, tsak
sari-sari ang libangan. Nangunguna sa kagalakan, isa-isa nating subukan. Ikaw ka ng bawat bayan, mabighani sa sarap. Sa Laguna lang malalasan. Tara nang dumugin ang ganda ng Laguna. Kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na kakaiba Laguna. Piliin at yakapin ang natatangin Laguna. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na kakaiba Laguna. Piliin at yakapin ang natatangin. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na kakaiba Laguna. Piliin at yakapin ang natatangin. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na kakaiba Laguna. Piliin at yakapin ang natatangin Laguna. Asahan po ninyo ang aming mainit na pagtanggap sa lahat ng pagkakataon. Malugod po naming hihintayin ang inyong pagdalaw sa aming lalawigan. Laguna, wala nang iba. Maraming salamat po. Laguna. Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling motuwaryo at malawak na paradahan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Miss Cecil Liu o kay Mr. Angelito Samson. Rainy days, they make me blue. Kind of day I think of you and say, I want a moment with you. When the sun is out and bright and the world is just alright, I say, I'd love a moment with you.
Moments are simply made of these. Sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days. A gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. When our friends are all around, Love and laughter to be found. We say we want this moment with you. Moments are simply made of these. Sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days. A gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. Moments are simply made of these. Sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days. A gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. The best moments are made with you and Carmen's Best Ice Cream. When it seems all hope is gone, when people's lives are shattered and they've lost the will to go on, we reach out to the helpless, and with each passing day we help them to rebuild their lives. This is the Red Cross way. On to the future, committed and proud, inspired by our noble history, as we face the future now, alleviating human suffering and uplifting human dignity. Let every volunteer know our mission everywhere. The Red Cross then and tomorrow, always fast, always ready, always there. Together, long after a storm has gone, when the world no longer watches, we do what must be done. With selfless, kindred spirits who quietly move on in our quest to spread compassion. With all our hearts we sing a song. On to the future, committed and proud, inspired by our noble history, as we face the future now, alleviating human suffering and uplifting human dignity. Let every volunteer know our mission everywhere. The Red Cross then and tomorrow, always first, always
Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulugod sa ating lalawigan. Okay, nagbabalik tayo Rise High Laguna, Serbisyong Tama ni Governor Ramil Hernandez. Ako pa rin yung lingkod, si Chris Sanji, ang PIO po ng probinsya ng ating lalawigan. At kanina po, yung kampanya namin sa Philippine Red Cross, tuloy-tuloy lang po tayo mag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross. Marami po tayong buhay na matutulungan at salamat po kay Governor Ramil dahil alam nyo ba mga kababayan namin sa una at ikalawang distrito, lalagyan po natin ng blood bank dito po sa atin sa JP Memorial Hospital sa lungsod ng Calamba. Hindi na po kayo pupunta sa Santa Cruz, no? Yung mga kailangan pa ng dugo, particular taga 1st and 2nd District, dito pa lang ikikater na po at yan po ay inaayos na ng ating Philippine Red Cross at pinag-uusapan na rin po sa ating Provincial Government of Laguna. Tans, ano masasabi mo doon? Alam ko naman partner na tutok ka, no? At hindi lang ikaw, ang ating mga kasamahan sa Philippine Red Cross ay halos hindi na nga yata natutulog para lang makapaglingkuran at makatulong sa ating mga mamamayan dito sa Laguna. Alam mo naman kami, para si Governor, 24 hours na nakatutok sa serbisyo natin dito sa atin sa lalawigan ng Laguna. At ngayong umaga, mapalad po tayo sapagkat kapiling po natin ang pinuno po ng ating panlalawigang Paitano, yung ating provincial jail, ano? At alam mo, pag sinabing provincial jail, bakit pa kailangan patutukan yan? Mga bilanggo yan, hoy. Huwag kayong ganyan. Yung mga naandyan ay mga Pilipino rin na may karapatan, at hindi lahat ng naandyan ay yung sabi nga ay may kasalanan. Ang iba ay on the process. Ano ba yung sinasabi? Na kapag hindi pa proven guilty ay innocent pa rin yung mga preso. Tama ba, Ate Banji? Pababatiin muna natin ang ating provincial jail warden, si Sir Tantoco. Magandang umaga at welcome sa Rise High Laguna, sir. Morning, sir. Magandang umaga din sa inyo lahat at sa lahat na nakikinig o nanonood dito sa Rise High Laguna. Rise High Laguna. Yan. Kamusta po ang provincial jail natin as of now? Sa ngayon po medyo parami na kami ng parami dahil sa walang tigil ng trabaho ng mga pulis sa labas. Siguro naman nababalitaan niyo sa TV at radyo na yung paghuli sa mga tungkol sa drugs. At yun ang ating okay, bago ko busisiin yung mga usapin sa jail, ano? Ilan ba ang total inmates natin ngayon na lalaki at babae? Ang lalaki po ay 1,280 at ang babae po ay 128. Tumutal ng 1,408 na po ngayon. So 10% ng bilang pala ng mga lalaki ay girl inmates, ano. At para lang ma-picture out ng mga kababayan natin, syempre may kulungang separate ang mga lalaki at kulungang separate ang mga babae. Tama ba, Warden? Tama po. Ang 4 na dormitory po sa loob ng compound, 3 po sa lalaki at 1 dormitory po para sa babae. Ang una pong dormitory ay sa Sputnik, pangalawa po sa Cuerna at ang pangatlo po ay sa Commando Group. Yung isa ay parang nasa babae. Okay, ibig sabihin ito pa talagang may ganyan, ano? May talagang division dapat sa bilangguan sapagkat may mga grupo-grupo, ano? Alam naman natin, yung mga kababayan natin nanonood naman kayo ng national TV, may mga usaping ganyan sa kahit sa National Bilibid Prison pala ay may mga usapin regarding sa Sputnik, bahala ay hindi rin mabahala na gan. Yung ano yan? Sputnik, Commando at saka yung Cuerna. Ewan ko. Magtilo ba ako kasi may Batang City Jail. Yung Batang City Jail. Sa purong Ilocano. Mga ganun, mga Ilonggo, may mga Ilocano. Anyway, pag-usapan na lang natin itong ating provincial jail. At sa dami ng ating mga bilanggo, syempre, ang kinikater nito ay dito po sa ating buong lalawigan. Ano? Kahit po may mga city, may mga nakakulong ng mga taga-syudad dito. Tama ba, sir? Opo. Siyempre, ginagastusan po ito ng gobyerno. At ito ay, magkano ba nakaalat na budget para sa isang preso sa isang araw? Sa pagkain na lang. Pagkain na lang muna tayo. 50 pesos po kada isang preso. So, sa isang araw na niya yun? Tatlong, kasama almusal, tanghalian, hapunan. Hindi 150. Hindi. 50 pesos. 50 na yun, nakatilo pa yun.
nakaalat na sa kanila yan, ano? Opo. Okay. Kaya ko po tinatanong, ibig sabihin po, ganyan po kinikater ng ating gobyerno itong ating mga bilanggo. Ibig sabihin, hindi ko pinababayaan, nagsasabi, ba't pakakainin pa yung mga yan, nakakulong na. Hindi po gano'n, ha? Sabi ko nga sa inyo, Pilipino rin yan, at yung iba dyan, marami dyan ay on process pa rin yung kaso nila. Pag sinabing kaso sa droga, ilang percent, Sir Tantoco, ang nakakulong na dahil sa droga? 71% na po. 70%? May kaso ng tungkol sa droga. Yung nasitira po noon ay yung iba nun, related pa rin sa droga dahil kung nakapatay ka, dahil kung ka sa droga. Nagnakaw ko naman. Dahil din sa droga. Dahil din sa droga. Okay. Ganun po kapag dumadami na talaga. At least, noong po nagkaroon po ng parang operation na, anong tawag natin sa operation natin? Oplan Galugat. Oplan Galugat. I'm proud to say na nung punta po kami sa jail, wala naman po kami nakuhang mga droga. Meron po may mga maliliit na bagay lang, mga panggamit nga yung iba, panggamit personal I remember may mga nakuha mga electric fan. Alam ko, binalik nyo na rin ito, Sir Tantoco. Opo, pinayagan po kami ng uno ni Romel Palacol. Okay. Kasi kaya ko po nabanggit yun, may mga may sakit, siyempre konting konsiderasyon din ba na hinihika, kailangan din naman ng electric fan. Kaya salamat na rin. At kahit paano, wala po nakuhang droga, wala nakuha mga kung anuman na mga gamot, etc. na may kinalaman. At yan ay pagpupugay din sa ating provincial jail sapagkat kung hindi masinop sila, may mga nakakapasok ng mga illegal na transaksyon. So, yun po yung surprise. Kahit po ang ating warden, kahit po ang mga staff po dito, wala hong nakakaalam, di ba? Ate Virgie, wala nakakaalam sa inyo. Si warden nga, nakasalubong pa nung isa tinatanong kung saan pupunta. Hindi niya alam, ang punta namin ay doon na sa jail. At yun ay sorpresa. Kaya nakakatuwa naman po dito, nung masupresa sila, teka, wala namang nakuha. At may nakitang pera, pero parang ito'y kooperatiba naman nila sa loob. Maganda din kasi may sistema. Ibig sabihin, naghahanda rin sila. Halimbawa nga naman, may magkasakit doon, may pagkukunan yung kapwa preso na chip in sila, parang gano'n. And nakikita ko din yung continuous monitoring ng bawat isa, yung respeto ba? Kahit paano, kahit sila nakakulong nagre-respetuhan sila doon sa loob ng kulungan. At importante yan sapagkat tayo ay may moral development program, Sir Tantoco, na ginagawa. Yun po sa pangunguna ni Ate Benny. Okay. Pag-usapan natin itong ating mga preso. Okay. Ngayong linggong to ay pinagdiriwang natin yung National Correctional Consciousness Week under sa compliance po ng Presidential Proclamation 551. Ano po ba ito? Ito po yung celebration sa National Correctional Consciousness Week bilang pagpapahalaga sa ating mga kapatid na nakapiit sa piitan, mabigyan sila ng kaukulang gawain at mapagliliburan tulad ng sports fest, contest na kung ano-anong contest sa sinilolooban ng isang linggo. Okay. Ano yung mga activities natin, Sir Tantoco, this coming mga week para dito sa ating mga preso? Marami po kaming nakahanay na gawain. October 24, Recollection Confession. Sa panguna po ng BIPS, ito po yung Volunteers in Prison. October 25, Search for My Tomboy at Hot Mama. Ang kahalawak po dito mga bilanggo, yung lahat po nung nakakulong na tibo at saka yung mga matatanda ng babae, may nilagyan po namin ng contest din para medyo masaya yung ating pagse-celebrate. October 26, search for inmate cooking. Inmate? Cooking, master. Okay. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Miss Teresita Silo, yung Provincial Nutrition Office. Siya po ang magkakondak nun. Search for LPJ Hot Babes. October 27. Mga babae naman yan, Hot Babes. Ayan po. LPJ Presentation Ballroom with Map Dancing.
Sa mga preso din po yan. October 28, open house. Yung ibig sabihin po ng open house, pinayagan ko po yung dalaw na makapasok sa kanilang dormitoryo hanggang visiting hours lang po, kasama yung kanilang pamilya. Kasi para maramdaman ng pamilya kung ano nararamdaman ng ating mga bilanggo, kung paano ang Buhay nila doon. buhay nila doon. October 29, ito po yung palarong Pinoy, pan game. Ito yung mga lumang laro ng araw. Piko, at saka tumbang preso. Yun po. Awarding Wala na maagawan ng baboy dyan. hindi ba, baka kung saan mo makarating yung doon lang sa within the basketball area lang. Ang awarding ceremony po namin sa Sport Fest. Actually, nagsimula na po kami noong October 1st ng Basketball League. Laban po yan, mga group, Commando versus Sputnik versus... So ano naman na-advise niya para naiiwasan naman yung mga gulo? Siyempre, nagkakainitan kung minsan yan. Wala namang ganon. Bago po mag-umpisa ang liga at patak-takot pong dialogue yan. Dahil ilang taon na rin naman hong lumipas na natatapos po ang laro doon sa laro. Maayos. Kinakausap ko pong maigi yung mga leader at saka yung mga player na ganun talaga may sakitan at saka hindi may iwasan. Ang iwasan nyo, yung kayo ay mabugnot. Ganun. Bawal mabugnot, ano? Bawal yung siphayo ng damdamin na tange. Sir, tanto ko gusto ko lang din pong maitanong. We have, ang dami po nating inmates sa loob, ano? We have thousands of inmates. Lahat po ba nagpa-participate sa ganitong activity? Meron pong, yung pong mga gusto sumali, pinapayagan po natin. Yun naman pong talagang tagapanood na lamang. Nanonood. Panapayagan po yan. Cheering squad sila. Cheering squad. Napakasaya po nitong nakaraang liga. Tapos na po yung liga. Ang awarding na lang po ay sa 29. So natapos na itong liga pala? Tapos na. Yun po kasi po marami po nakahanay na activities. Awarding na lang po yung sa basketball. At ang nanalo po dyan ay yung Sputnik Group. Champion sila. At ang panghuli po, October 30, magkakaroon po ng misa si Bishop Buenaventura Pamadico. Yun po yung pinaka-last day. Yun ang final. Okay. Kamustahin ko naman, ilan ba ang ating syempre yung strength natin? Ay, sapat ba yung strength naman natin sa dami din ng ating mga preso? Although alam natin madami sila, mahigit 1,000. Kamusta naman yung strength ng ating jail? 106 po yung personnel ko, kaya lang po ang actual na duty sa loob 65 lang po. Ganun lang. Pero manageable naman. Siyempre, nasa sayo naman yan. Manageable naman po. Ikaw naman kahit na po depleted, pero ganun talaga eh. Kailangan gawa mo ng paraan yan. At dinibigyan naman, nagpadala naman po ng bago yung ating gobernador na empleyado. Sana may susunod pa. Ayan, manawagan ka. Kasabihin ni Gab, nananawagan si Sir Tantoco na dagdagan po natin ng tagabantay. Pero anyway, kailangan po talaga rin yan. Kailangan po dahil... alam mo kasi, syempre, yung mga natin, nag-iisip. Alam mo, pag nanonood ka ng pelikula, ang iniisip lagi ng preso paano makatakas eh. Di ba? Syempre, sa una, hindi mag-iisip yun, pero pag dumadating naiisip nila matagal sila doon, parang maisip mo na gumawa ka ng lagariin mo yung bakal, maghukay kayo, palabas mo ni Dolphy na pagka lusot mo, doon pa rin sa loob ng jail yung minsan may mga ganun nakakatuwang kwento, pero ang katotohanan po niyan, kailangan inuunawa po natin itong ating mga nasa paitan, sapagkat sabi ko nga iba pa rin yung nasa labas ka, iba pa rin yung naandun ka sa loob na may binubuno kang sintensya. At ang masakit pa nito, kung minsan marami na sinisintensyan, sabi nga hindi daw po talaga may kasalanan, at syempre dito pa rin, dire-diretso pa rin kayo dito, Warden. Alam ko continuous ang pagbibigay nyo ng pre-legal assistance kasama ng ating provincial attorney, si Attorney Padirayon. Si Attorney Padirayon. Nagsagawa po sila nung nakarang buwan ng itong mahigit 200 bilanggo po ang nabenepisyon nito. Yung iba pong mabagal ang takbo, bubilis na. Yung iba po mabilis na nakalaya sa pamamagitan po ng pre-legal assistance ni Governor.
Oo. At may instruction si Governor, talagang continuous ang pagbibigay ng legal assistance through our provincial attorney, kay Attorney Dulce Rebanal, ganun din kay Attorney Rodel Paderayo. No? So, salamat sa kanila. Biruin mo, kung magagawan mo ng paraan yon, yung isa, naku, ginto na yan para sa kanya, Sir Tantoco. Yung may isang makalaya na maayos yung dokumento mo na ikaw pala ay dapat iwala dyan, abay, ginto na sa kanila yan. Ang hirap kaya, no, na Sir Tantoco. Opo, mismo pong si Atty. Paderayan mismo ang kumausap sa mga bilanggo. Siguro nakausap na, may mga 50, bukod po doon sa mga taga-PAW, taga-CELAB, taga-IBP na kasama niya na nag-i-interview sa ating mga bilanggo. Kaya ako po natutuwa kay Atty. Paderayan na nabigyan kami ng panahon at oras para sa ating mga bilanggo na nabigyan ng free legal assistance. Pero alam mo, gusto ko din i-congratulate ang lahat ng staff ng provincial jail. Lahat kayo, lahat ng staff natin, lahat ng mga jail guard natin, hindi madali din ang ginagawa niyong trabaho. Kasi kung yung mga pulis, mga sundalo nagbabantay sa labas, kayo naman nagbabantay sa loob para mapanatili yung kapayapaan at kaayusan sa loob. At congratulations din sa ating provincial jail sapagkat wala naman dito nagiging problema. In the previous year, meron man manipis lang na problema, pero manageable naman. And nakita ko din naman yung kalinisan ng mga selda natin na nagbisita kami doon. So yun ang importante, yung hindi yung kagaya nung sa Maynila na nakikita na ewan ko kung saang jail yun, nasiksika, nagkakasakit, nagkakaroon ng pigsa, etc. Nagkakahawahan daw ng TB yung mga inmates. Tingin ko naman dito dahil malinis yung ating mga kulungan, ay hindi naman ganon. Siyempre, magiging malinis lang yan, magiging maayos lang yan kung ang leader mo ay ikaw ay sinusunod. And nakita ko naman yung liderato ni Sir Tantoco na naandoon sa puntos na yon at manageable ng mga kasamahan, very cooperative. Nasa yung pagkakataon, Sir Tantoco, pasalamatan mo yung mga gusto mong pasalamatan at yung advice mo doon sa mga kababayan natin na may kapamilya na nasa loob ng preso natin. Una po sa aking mga kasamahan, pinasasalamatan ko at tayo ay tatrabaho ng maayos doon sa ating bilangguan at sinusunod natin yung lahat ng programa ng ating Governor Ramil L. Hernandez, yung kanyang 8-point program at 4 po doon yung aming pinatutupad, yung pangkabuhayan at agrikultura at 2 pa yung na pagpapalakas ng sa sports pala. Ayan, yun number 1 yung na pinaprograma namin sa Benibid. Doon po naman sa mga kamag-anak ng ating mga inmates sa labas, wag po kayong mag-alala at ang papapatakbo namin at pamamalakad ay maayos naman at lahat ng mga may sakit ay nadadala po namin sa ospital at naipapagamot at yung mga may kailangan legal na assistance ay tinutulungan namin dahil mayroon po kami paralegal officer na naglalakad sa mga bawat hukuman dito sa ating lalawigan. Ilan po at maraming salamat po, sir. Okay, salamat. Si Raymond Tantoco, ang ating provincial jail warden. Baka meron kang gusto sabihin, Tans, bago tayo magpaalam sa Rice High Laguna. Alam mo, partner, ang nakakatuwa dito sa ating Rice High Laguna Serbisyong Tama. Ang dami-dami kong natututunan. Mantakay mo na pag-usapan natin, ultimo yung mga nasa bilangguan. At nakita natin na dito sa lalawigan ng Laguna ay talaga namang ang Serbisyong Tama ay hindi lamang para kay Governor Ramil Hernandez. Ultimo ang ating mga warden, ang mga pulis na hindi napapagod at hindi tumitigil na magbantay para sa peace and order sa ating bilangguan. Alam niyo po, pinagdadasal po namin at kami po ay nakasuporta pa rin po sa inyo. Ang taas. Saludo po kami para sa inyo. Thank you po. Partner. Okay, may nagpapatanong na ito pahabol. Pakitanong pare kung ang mga preso natin sa Santa Cruz ay kasali sa alkansyan programa ng SSS. Isang tanong. Pahabol. Wala pa po kami ng SSS. Pero yung sa livelihood lang po kami nagkakaroon ng pagkakataon na kumita ang ating mga bilanggo
Sa ngayon po, napakaraming livelihood project doon. At itong paggawa ng basket, paggawa ng beads, yung pakitaka po. Tapos nung last week, nagturo po ang sila Tita Nieva kung paano paggawa ng sabon, paggawa ng tusino, at saka ng kung ano-anong pagkain na... Para pag lumabas sila, pwede nilang gawing live. Po, tama po yun. Importante po yun. Okay, salamat po. Kasi may nagtanong lang, siguro pag-isipan natin yun, no? Why not? Ano? Yung alkansya program ng SSS, yung isang alkansya na huhulog-hulugan ng piso yata, something like that. Tapos ang makikinabang ay grupo. Siguro mag-coordinate kayo sa SSS. May bago silang programa gano'n. Kasi yung mga TODA, may ginawang gano'n, yung grupo ng TODA. Tapos binabayad nila yung kapwa nila member. Tignan natin, maganda suggestion yan. Thank you po doon sa nag-advise. Okay, paalam na tayo, Tanj. Yes, maraming salamat po sa mga subaybay. Patuloy po tayong magsama-sama. Dito pa rin po yan sa Rise High Laguna, serbisyong tama ni Governor Ramil Hernandez. Ako naman ang inyong lingkod, si Chris Sanji. Maraming salamat sa pagsuporta. At syempre, yung pong tuloy-tuloy na pakikiisa sa ginagawa pong programang serbisyong tama ng ating mahal na punong lalawigan si Governor Ramil Hernandez. Ginagawa po namin ito, hindi po dahil gusto namin ng papogi, hindi po. Ginagawa po ito dahil ito po yung gustong serbisyo ng ating mga kababayan, yung serbisyong tama. At every Monday, People's Day po namin sa Kapitolyo. Every Thursday, People's Day po namin dito sa Halang, Calamba City para po sa mga taga 1st and 2nd District. Hindi na po kayo pupunta ng Santa Cruz, Laguna. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan ilig sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglilingkod sa ating lalawigan.